Good day everyone, my name is Jeremy Esgo. And my name is Micah Soverdes. Nandito kami ngayon para ipakita sa inyo kung paano nga ba gumawa ng LAN cable using Cat5 and RJ45. Ngayon magpo-focus kami sa dalawang type which is yung straight through cable and Crossover cable. saan nga ba mas ginagamit si crossover cable? So ginagamit ang crossover cable mostly sa magkakaparehas na mga devices katulad ng PC to PC, hub to hub, and router to router. So para sa'yo, saan ginagamit yung straight through cable naman? Yung straight through cable, mas ginagamit siya para mag-connect ng dalawang magkakaibang devices gaya na lamang ng PC to router, PC to switch, and printer to switch. And para mas maintindihan nyo yung sinasabi namin, please watch the next presenter kung paano nga ba gumawa ng step-by-step and kung ano yung mga gagamitin. Good day everyone, I'm Carl Steven Navidad. And for today, explain ko lang yung mga tools na gagamitin natin. So first is ang Cat5. Ito ay cable na ginagamit para sa LAN, ang connect sa PC or sa router. Ito rin naman ay ang RJ45 or ang registered jack 45. So tandem sila para magkaroon ng connection ng ating mga PC. At ito naman ay ang cable tester. So dito, malalaman mo kung yung ginawa mo na RJ45 at ang Cat5 gumagana. And lastly, ang ating main tool ay ang crimping tool. So dito, ito naman ay pang-lock ng ating RJ45 dito sa Cat5. At meron din siyang cutter at meron din siyang pang-wire, pang-balat sa wire. Okay? So yun lang guys. Thank you and enjoy the video. Hi guys, my name is Sean Balesteros at gagawa ako ng LAN cable gamit ang Cat5 cable and RJ45 using the straight method. Step 1. Balataan ang wire ng mabuti at maayos. Step 2. Ayusin ang wire at pagpantay-pantayin ito. Step 3. Ayusin at gawin na ang tamang order sa color coding para sa straight cable. Step 4. Ilagay na ang LAN cable sa loob ng RJ45 at ilock ito ng mabuti. So hi guys, my name is Christian Michael C. Jimenez and gagawa ko ng LAN cable using RJ45 and Cat5 cable. Yung gagamitin ko technique is cross-cutting. Step 1. Balatan ang wire na mabuti at maayos. Dahan-dahan lang sa pagbalat para hindi madamay ang mga wire sa loob. Step 2. Ayusin natin ang wire tapos pagpantay-pantay natin ito. Step 3. Ayusin natin at gawin natin ang tamang order ng color coding for crossover cable. So, ang gagamitin natin is yung TIA 56A cross-wiring pattern. Step 4. Isasalpak na natin yung RJ45 sa LAN cable. Make sure yung dulo ng mga wire is naka-align mismo at nakasagad dun sa RJ45. And lastly, i-crimp na natin yung RJ45 tsaka LAN cable. Make sure habang kinikrimp nyo yung RJ45 natin is tinutulak natin yung wire upang masiguro nating mahigpit ang pagkakapasok ng wire upang hindi tayo magkaroon ng loose connection wire or magkaroon ng kulang na wire sa ating testing connection later.